We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Paghahain ng Certificate of Candidacy natapos na noong September 2. Ilang nagsumite ng COC na bistong overage at hindi rehistradong botante. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mahigpit na seguridad pa rin ang ipinatupad sa huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa BSKE 2023 sa Batangas City. Ginawa yan kahit pa mas kakaunti ang naghain sa deadline kumpara noong first day. Base sa dati, konti lang ang tinaas. And still may dumadating but hindi na dagsa, no? Bakante rin ang maraming upuan sa queuing area ng mga kakandidato sa filing center sa Lipa City. Paisa-isang nagpapasa ng form. Tingin ng COMELEC, sa unang 2 araw ng filing of COC, nagkumahog pumila ang tatakbo sa BSKE. Nagpapamahiin ba sila? First day and then the number. May mga hindi rin daw nakalusot na form dahil kung hindi rehistradong botante ay underage o overage ang nagnanais tumakbo. In the case of Lipa, we had a total of 15 non-acceptance. 7 na overage, 5 underage, and then 3 na hindi rehistradong botante dito. Naipaliwanag naman natin sa kanila na maigi at naintindihan naman nila yung ating mga dahilan. May ilang withdrawal ding nangyari nang bigla raw magdesisyon ng tatakbo na ihalili sa kanilang kandidatura ang kaanak. For convenience kasi ine-encode yan sa computer. So para maayos din yung records namin, at least they signify that intent ASAP. Sa tala, 220 ang mga humabol na naghain ng COC sa Batangas City, habang 96 naman sa lungsod ng Lipa. Kino-consolidate pa ng COMELEC Batangas sa mga pumasok na datos sa kanilang tanggapan bago mailabas ang opisyal na bilang ng mga nagsipaghain sa buong lalawigan. Ang mga inihaing COC dadalhin sa provincial office, saka naman itatransmit sa COMELEC main office sa Maynila. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasa 200 ektarya ng palayan sa Nasugbu, Batangas, lubog pa rin sa baha bunsod ng naranasang pag-ulan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Isang malaking dagok raw para sa 50 anyos na si Maribel ang naranasang pag-ulan at pagbahang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Goring at Hana nitong mga nakaraang araw. Nasa 4 na ektarya na kasi ng lupang kanilang sinasaka ang nalubog sa baha. Mapipilitan na lang daw siya ngayon na maghanap ng ibang mapagkakakitaan para may maipangkain sa pamilya. Magtiis po munang mamasukan, baka po by October pa po uli kami magsimulang magpararo ng aming bukid. Makakapagpatanim kami ng October, November, ay February na po uli kami kakain pagka po gayong katagal. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Nasugbu, nasa 183 magsasaka sa bayan ang apektado matapos malubog sa baha ang mahigit 200 ektaryang sakahan. Ayon naman sa Nasugbu LGU, nakahanda ang ayudang ibibigay sa mga apektadong magsasaka. Nagpo-purchase naman po kami ng ibang intervention na pwede naman ibigay sa rice farmer. Hinula lang muna namin yung rice farmer. Meron din kaming inaantay na yung PR namin na dumating. Meron din naman po kaming ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong po dito sa amin po sa lokal na pamahalaan. Samantala, umaasa naman ang ilang may-ari ng sakahan tulad ni Patricio na masusolusyonan ang umano'y maliit na daluyan ng tubig sa sakahan. Kasi maliit lang, isa lang siya. Tapos yung lahat ng mula sa taas, dito yung bagsak sa amin. Pag naayos po yun,
Siguro mas mabilis yung baba ng tubig. Pero may tubig pa rin. Ayon sa mga may-ari ng sakahan, posibleng tumagal lamang ng 3 hanggang 4 na araw ang baha sa kanilang sakahan sakaling mapalakihan na ang daluyan ng tubig. Pinag-aaralan na rin daw ng Nasugbu LGU ang hakbang na ito. Samantala, inaasahan kapag natapos ng final damage assessment ng otoridad, maipapasa na ang opisyal na bilang ng mga apektadong magsasaka para mabigyan ng ayuda. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Huli itong namataan sa layong 360 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, inaasahang tatama ang bagyo sa Guangdong o Fujian, China bukas. Wala nang nakataas na anumang wind signal pero maaari pa ring makaranas ng bugso ng hangin at ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang pag-ulan sa Calabarzon at Mimaropa. May malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Inaasahan din ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, magiging maalon at delikado pa ring maglayag sa halos buong baybayin ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. 51 anyos na lalaki patay matapos barilin ng umano'y katrabaho sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 51 anyos na lalaking kinilala na si Sherwin Matanggihan, residente ng Barangay Dominador West, Alitagtag, Batangas matapos barilin sa ulo ng umano'y katrabaho nito sa Barangay Balagtas sa Batangas City madaling araw nitong Sabado. Kinilala ang suspect na si Aristotle Chavez, residente ng Barangay Pook ni Banal, San Pascual, Batangas. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dating alitan ng dalawa ang pinag-ugatan ng krimen. Magkaaway po itong dalawa na ito. Pwede po sa droga po yun. Kasi itong suspect po natin, listed po sa ating watch list ng San Pascual. Dating na-involved na rin nga po sa illegal na droga. Nahuli na rin po siya through search warrant, illegal possession of firearm din. Itinanggi naman ng pamilya ni Matanggihan na may kaalitan ang kaanak. Wala po kaming kaalam-alam. Hindi naman po niya personally kilala yung taong yun. Kumbaga kasama niya lang sa trabaho, pero wala naman pong ganong pagkakataon na may nasabi siya na mayroong ganitong pangyayari sa buhay ng suspect. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng Batangas City Police. Natunton ang kinaroroonan ng suspect sa isang hotel sa Barangay Santa Rita, Batangas. Imbes na sumuko, nagpaputok pa umano ng baril ang suspect at tinamaan ang isang pulis. Agad namang isinugod sa ospital ang sugatang pulis. Humingi na rin sila ng tulong sa SWAT. At nang mapasok ng pulisya ang kwartong tinutuluyan nito, tumambad sa kanila ang wala ng buhay na suspect. May tama ito ng baril sa kanyang ulo. I-assault po sana natin kaya ayaw po niya pong sumuko, no? Nagpakamatay na pala sa loob ng hotel. Sa ngayon, sa kanilang tahanan, San Pascual, Batangas. Kahit po masakit sa amin, kahit pa paano ay na-release naman po yung aming mga damdamin dahil po buhay po yung inutang nila ay di buhay din po ang naging kabayaran. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng suspect para sa kanilang pahayag. Mas paigtingin pa po natin yung ating monitoring din po sa ating kapaligiran para din po sa ating seguridad. Kung meron po tayong na-observe po sa ating kapaligiran, alam nyo po na hindi maganda ang kanilang ginagawa, ay ipadulog po lang po natin sa ating mga kapulisan at magtulong-tulong po tayo na i-address po. Samantala, ginawaran naman ang medalya ng Sugatang Magiting ang Sugatang Pulis sa pangunguna ng Deputy Regional Director for Operation ng PRO Calabarzon. Nabigyan din siya ng tulong pinansyal. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ika-9 na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakatakdang ipatupad bukas September 5. Samantala ilang jeepney drivers halos wala na raw maiuwing kita sa pamilya dahil sa sunod-sunod na taas presyo. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Bad news na naman ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo dahil sa ika-8 at ika-9 na magkakasunod na linggo, magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, aabot sa 50 centavos hanggang sa mahigit piso ang itataas sa presyo sa kada litro ng langis.
Paliwanag ng direktor ng Oil Management Bureau ng Department of Energy dahil ito sa kakulangan ng supply ng langis sa international market na resulta ng production cut ng bansang Russia at Saudi Arabia. Bukod pa rito, pagbaba ng inventaryo ng crude ng United States. Base po sa report na nilabas ng EIA o Energy Information Agency na nag-end last August 21, bumaba nga daw po yung inventaryo ng crudo ng United States. Na ibig sabihin nun, meron silang strong refinery demand at the same time, nag-surge po yung kanilang export. Ang mga tsuper ng jeep sa Batangas City, dismayado sa panibagong taas presyo. Ang ilang tsuper, halos wala na raw maiuwi sa pamilya. Wala na eh. Nahihirapan ng driver. Tapos na mataas, talo. Tsaga-tsaga lang, papagabi na lang. Ang problema, wala na kaming kinikita. Sa krudo na lang napupunta yung kinikita namin. Konting-konti na lang nauuwi sa pamilya. Isa pang idinaraing ng tsuper na si Mang Rudy, wala pa rin ang pangakong fuel subsidy ng pamahalaan. Hinihintay namin yung ayuda, yung fuel subsidy. Ngayon, kung sakalit dumating, yun, doon kami matutulungan ng gobyerno. Pero sa ngayon, hindi pa. Wala pa kaming... Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na sa mga huling buwan ng Agosto, uumpisa ng pamamahagi nito. Pero sabi ng Department of Budget and Management, marirelease lamang ang nasa 3 bilyong pisong ayuda para sa mahigit 1.6 PUV drivers kapag naisumite na ng Department of Transportation ang Joint Memorandum Circular na permado ng DOTR, DBM at DOE. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Mga kawani ng San Juan, Batangas LGU nakiisa sa pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Narito ang report ni Hazel Alviar. Bilang bahagi ng isang buwang selebrasyon ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary, nagsagawa ng Fun Walk for a Cause at Sports Fest ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas noong Biyernes. Sabay-sabay lumabas sa munisipyo ang mga empleyado para makiisa sa aktibidad na layuning pagtibayin ang kanilang samahan at pagkakaisa. Alas 6 ng umaga ng simula ng Fun Walk na lumibot sa pangunahing kalsada sa Barangay Buhay na Sapa, hudyat ng opisyal na pagbubukas ng selebrasyon. Kada grupo, kanya-kanyang pakulo sa parada para ibandera ang kani-kanilang opisina o departamento. Kami po ay nagsasagawa ngayon ng palaro bilang parang banding na rin po ng aming po mga empleyado. Last year po kami po ay konti-konti lamang po ang aming pong naging activity. Pero ngayon pong month na ito ay full blast po kami. Hindi naman nagpahuli ang mga empleyado sa mga palaro gaya ng tug of war at volleyball. Hataw din sila sa pagsayaw at pagzumba na layunin ding isulong ang malusog na pangangatawan ng mga kawani ng pamahalaan. Amin pong i-observe ang 4 na linggo na pagdiriwang na kung saan po may kanya-kanyang tema. Sa unang linggo po ay ang linggo ng mga lingkod bayani. Sa ikalawang linggo po ay linggo ng yamang tao, pagpapayaman ng aming mga kaalaman. Samantala magtatapos ang isang buwang pagdiriwang sa September 29 sa pamamagitan ng Family Day, Championship Games, Raffle at simpleng salo-salo. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 5 miyembro ng CAFGU patay sa engkwentro sa pagitan ng mga umano'y rebeldeng grupo sa Tagkawayan, Quezon.
Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nalagasan ng miyembro ang CAFGO ang auxiliary force ng Armed Forces of the Philippines nang makaengkwentro nila ang umano'y NPA sa liblib na lugar sakop ng Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon. 5 ang nasawi sa hanay ng CAFGO. Sa impormasyon ng tagapagsalita ng Southern Luzon Command, nagpapatrolya sa lugar ang mga otoridad ng makasagupa umano nila ang mga umano'y rebeldeng grupo. May 3 pang miyembro ang nasugatan dahil sa engkwentro. Nagkasalubungan sila habang nagpapatrolya yung tropa. Kaya naglalakad sila para yung pumunta sa bahay-bahay. Along the way, nagputukan na. Parang una-unahan pa nga sila naputukan eh. Ayon sa AFP, nasa 30 katao mula sa grupo ng sinasabing NPA ay nakabakbakan ng hukbo. Karamihan daw sa mga rebelding ito mula sa Bicol. Nasabugan ng landmine. Tapos sa halip na normal yan, dapat by rule of conduct and by humanitarian reason, hindi na makakalaban yan. Dapat tinutulungan na yan. Dinatay. Kaya nakakalungkot eh. Ang pamahalang panlalawigan ng Quezon, mariing kinokondina ang ginawang pagsalakay sa mga miyembro ng 85th Infantry Battalion ng AFP. Gumagawa na raw ng paraan ng Quezon Provincial Government para hindi tuluyang mabasag ang katahimikan sa probinsya at upang mapanatiling insurgency-free ang Quezon. Nagpapatuloy sa ngayon ang isinasagawang hot pursuit operation at investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Cargo vessel na may kargang mahigit 28,000 sako ng semento sumadsad sa bahagi ng Paluan Occidental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ligtas ang nasa 14 na tripulanteng lula ng isang cargo vessel na sumadsad sa karagatang sakop ng Calavinti Point, Paluan, Occidental, Mindoro pasado 2:00 ng hapon ng Biyernes sa kasagsagan ng malakas na ulan at along dala ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Hana. Lula nito ang mahigit 28,000 sako ng semento na dadalhin sana sa Sablayan Occidental, Mindoro. Sa inisyal na investigasyon ng PCG Occidental Mindoro galing sa Bawan, Batangas, ang cargo vessel. Inaalon sila ng malalakas at nakaranas sila ng malakas na hangin hanggang sila ipadpa rin sa shallow waters, Paluan. Based sa ating initial investigation, hindi naman nakaranas ng engine failure tong barko. Talagang hindi lang po nila kinaya talaga yung lakas ng alon at hangin. Kaya po sila na-aground. Pansamantala namang nakituloy sa isang bahay ng residente sa Sitio Kalanginan ang 14 na tripulante at ang kapitan nito matapos ma-rescue ng mga residente. Agad namang nagsagawa ng monitoring at inspeksyon ang CGSS Mamburao sa nasabing cargo vessel dahil sa posibilidad ng oil spill. Lulan ng cargo vessel ang 15,148 na litro ng diesel fuel. Ayon sa PCG, walang dapat ikabahala ang mga residenteng malapit sa lugar. Require naman na natin ng company ng barko na extract immediately yung laman ng kanilang fuel tank para hindi na tumagas just in case. Etong laman po ng barko is diesel fuel which is kung sakali man pong tumagas ay na-break siya ng alon tsaka araw. Kasalukuyan namang nakauwi na ang 8 sa mga tripulante habang nagpaiwan muna ang 6 pang tripulante sa Barangay Kalanginan para magbantay sa barko. Samantala ay pinagbabawal sa ngayon ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat na may bigat na 250 gross tonnage pababa, alinsunod sa Sea Travel Advisory ng PCG. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City na napinsala ng Bagyong Paeng noong nakaraang taon, malapit nang masimulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, may nanalo na kasi kontraktor para sa rehabilitation ng Dumuklay Bridge. Hinihintay na lang actually na ma-release yung Notice to Proceed o NTP para sa mobilization ng proyekto. Ganito na ang hitsura ng paligid ng sirang tulay ng Dumuklay sa Batangas City. Naputol na ang ilang kawayan na humahapay sa tulay bilang paghahanda sa rehabilitasyon nito. Nagdagdag pa ng barikada sa dulo ng tulay. Hindi na ito nadaraanan ng mga motorsiklo, hindi tulad ng mga nakaraang linggo. Wala na sir. Bakit? Dito ay itinigil na dahil kita naman ninyo bawang nakita nyo yung butas doon. Inip na sa tagal ng pagsisimula ng rehabilitasyon ng ilang residente pero masaya na rin at pakonsuelo na raw kahit papaano na may nakikita silang pag-usad sa proyekto. Matagal-tagal na rin daw kasi silang naghihintay umpisahan ito. Ay haring at magawa na, sir. Yung nahihirapan na mga tao dito Nalayo ang daan kaya dapat
may paggawa na ito. Maraming salamat sa tulong din ninyo na ito ay inyo nagagawa ng paraan para sila na may magising na ito ay simulan. Ang sabi ng Batangas City Planning and Development Office, may nanalo ng kontraktor na gagawa ng proyekto. Notice to proceed o NTP na lang daw ang hihintayin para rito. Notice to proceed po ang manggagaling kay Mayor. But before po na ang Mayor ay makapirma, subject to proceed, the box secretary po or back Bids and Awards Committee will recommend po according po dun sa mga document na dapat isubmit ng kontraktor. Pinamamadali na rin daw ng LGU sa kontraktor na kumpletuhin na nila ang mga hinihinging requirement o dokumento. Nasa kontraktor po yung kung masubmit nila ngayon, ma-evaluate po namin, isang araw lang naman po yung bigay namin yung NTP. Nauna nang naibahagi ng LGU na mahigit 20 million pesos ang pondo para sa tulay ng Dumuklay. Okay, Ivy, once na mailabas na yung tinatawag na NTP, ay ipapasa na ng City Planning and Development Office yung bola doon sa City Engineering Office na siya namang mangangasiwa at magmomonitor dito sa proyekto. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mavi Legaspi may sweet birthday message para kay Kailin Alcantara. Samantala, Carla Abellana ibinahagi ang kakaibang paraan niya ng pag-memorize ng mga linya. Narito ang report ni Hazel Alvear. Kasabay ng pagdiriwang ni Sparkle star Kailin Alcantara sa kanyang 21st birthday noong linggo, isang nakakakilig na mensahe ang sinulat ni Mavi Legaspi sa kanyang social media account na may kasama pang ilang litrato nilang dalawa. Binati niya si Kailin na itinuturing raw niyang partner in everything na nireplyan naman ni Kailin. Sa isang Instagram post naman, ipinakita ni Carla Abellana kung paano siya mag-memorize ng kanyang mga linya sa mga pelikula o serye. Sa kanyang post, makikita ang kanyang larawan habang isusulat ang mga kailangan niyang i-memorize sa isang Manila paper. Ganito raw talaga siya maghanda sa mga eksena, lalo na kapag mahaba, mahirap at marami ang kanyang mga linya. Kasunod nito ay inilahad din ni Carla na hindi lang basta-basta ang trabaho ng isang artista. Samantala sa Royal Blood, ikinagulat ng lahat sa mansyon ang pagkalantad sa sakit na itinatago ni Margaret. Malalaman na rin ng magkakapatid na hindi nila ito kaparehas ng dugo. Tama kaya ang hinala ni Christoph na hindi isang Royales si Margaret. Ang mga eksenang yan tutukan sa Royal Blood pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alvear, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tricycle driver patay nang mabagsakan ng puno habang pumapasada sa General Trias City, Cavite. Pasahero nito sugatan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kita sa CCTV camera ang mga tricycle na dumaraan sa basang kalsada sa Barangay San Francisco, General Trias City sa Cavite. Hanggang sa isang puno ang biglang nabuwal at nabagsakan ng isang tricycle. Nayupi ang sasakyan. Patay ang driver nito na kinilalang si Abelardo Adriano na napuruhan sa ulo. Sugatan naman ang pasaherong si Bon Robilla. So ito pong tricycle na nagpapasada, ito po'y mula sa main road sa Arnaldo Highway, papasok ng Sierra Nevada, kaya po maghahatid ng pasahero ang ating tricycle. Pinagtulong-tulungan ng rescue team na maialis sa mga biktima mula sa pagkakaipit. Ayon sa investigasyon, lumambot ang lupa kung saan nakatanim ang puno dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Yung puno actually, patay na siya. Patay na puno ng nara. Wala na siyang yung roots niya, kumbaga bulok na yung root system. So, nung maulan, lumambot yung lupa. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamilya ng nasawing biktima. Pero ayon sa mga otoridad, nagpaabot na ng tulong ang LGU sa naiwang pamilya. Tayo naman, hindi naman po nagpapabaya ang ating mahal na mayor, kaya sabi niya nga po ay bigyan agad ng ang ating
na damage na tao doon sa pagbaksak ng sanga. Plano namang makipagpulong ng General Trias City Police sa homeowners para abisuhang inspeksyonin ang mga punong kahoy sa paligid para maiwasan ang kaparehong disgrasya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang lalaking ito matapos ireklamo dahil sa umano'y pagpapaputok ng baril sa Barangay Santa Maria, San Pablo City, Laguna kahapon. Kinilala ang suspect na si alias Joen, residente sa lugar. Ayon sa pulisya, naabutan pa nila ang suspect na hawak ang baril sa lugar pero wala itong maipakitang kaukulang dokumento. Nakumpiska sa suspect ang isang caliber 38 revolver at 5 piraso ng bala. Nakakulong na ang lalaki na sinampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Kakaibang cloud formation na mataan sa Lukban, Quezon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tanaw na tanaw sa bahaging yan ang Mayhay Lukban, Quezon Road ng kakaibang hugis ng ulap na yan. Kwento ng uploader na si Jason, galing siyang Binyan, Laguna at pauwi na sa Mauban, Quezon nang mapahinto sa pagmamaneho ng motor. Hindi raw niya napigilang kuhanan ng litrato ang agaw pansing cloud formation. Nakakamangha nga po kasi alam po namin na ulap talaga siya. Pero yung formation lang po talaga, yung nabighani nga po kami, gawa na po yung formation niya ay para talagang tornado. Napakalawak niya. Hindi naman daw siya natakot nang namataan ito. Pagkamangha ang naging komento ng ilang netizen sa kakaibang forma ng ulap. Ayon sa eksperto, lenticular cloud ang tawag sa cloud formation na ito. Nakadalasang nabubuo sa taas ng mga bundok dahil sa direksyon ng hangin. Dahil sa layered nitong hitsura at malalenting hugis nito, kadalasang napagkakamalan pang UFO. Actually, makikita yung tabi na po nun, yun yung Banahaw. Bundok Banahaw na po yung katabi ng cloud formation. Nabubuo raw ang lenticular clouds umaga man o gabi. May mga kaso at sightings din ito sa mga flat terrain o patag na lupain. Wala raw pag-ulan sa lugar ng namataan ito. Sadyang maulap lang daw ang papawiri ng sandaling iyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Balita ko na pinakabagong news at infotainment program ng GMA Integrated News umarangkada na ngayong September 4. Narito ang report ni Denise Abante. May bago tayong aabangan. Balita ko. Balita ko. Balita ko may bago. Balita ko nga. Mga igan, may nabalitaan ako. Balita ko. Balita ko. Ang News Authority ng Filipino may bagong balita para sa mas pinalaking misyon at mas pinalawak na paglilingkod sa bayan. Simula ngayong Lunes, September 4, mapapanood na ang pinakabagong news at infotainment program sa GTV, ang Balita Ko, sa pangunguna ng dalawa sa mga award-winning at batikang journalist sa bansa, sina Connie Sison at Rafi Tima. Ayon kay Rafi, mabubusog ang mga manonood sa impormasyon, maaaliw at maengganyong tumutok para maging updated. At sa pamamagitan ng Balita Ko, laging makakakuha ang mga manonood ng impormasyon para sa tamang diskarte sa pang-araw-araw. Makakasama rin nila si Katrina Son para sa pinakasariwang update sa lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center at si Aubrey Carampel para sa latest showbiz update. Bukod sa pinakamainit na balita, may mga bagong segment ding aabangan. Ma-inspire sa mga successful na kwento sa pagninegosyo at kabuhayan sa kitang-kita. Maging updated sa pinakamahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan sa Health is Wealth. At alamin kung totoo nga ba ang ilang haka-haka ng mga Pinoy sa Talaga Ba. Ang netizens pwedeng maging mata ng balita sa pinakabagong crowdsourcing and digital news gathering arm ng GMA Integrated News na #BalitaKo. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, mas inilalapit ng GMA Integrated News sa mga manonood ang mga komplikadong paksa habang sinisigurong may maiuugnay ang mga balita sa kanilang buhay. Umaasa ang GMA Integrated News na ang Balita Ko ay magiging daan para mapalakas ang boses ng masa. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Sison po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Simula Lunes alas 11 ng umaga, panoorin ang Balita Ko sa GTV. Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.
Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitan Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.